Sa panahong kinakailangan ng pagbabago sa isang organisasyon, importanteng hakbang ang makahanap ng mga paraan upang mahikayat ang mga tao sa paghubog ng isang pananaw sa ikabubuti ng organisasyon. Ang misyon ng organisasyon ay ito ring pundasyon. Ang epektibong misyon ay dapat nararapat sa bawat oras, nararapat sa organisasyon at nararapat para sa mga taong nagsasagawa nito. Ang isang epektibong leader ay inaasahang may kakayahan upang makabuo ng kanais-nais na pananaw, isang malinaw na kaalaman sa nangyayari sa paligid kasama ng analisis ng mga trends at insa ngayon. Responsibilidad ng leader ang panatilihin ang vision at mission sa bawat oportunidad na kapaikot sa bawat proseso at paghahanda sa pamamagitan ng pagsasama ng ideya. Kailangang masigurado ng mga leader na naiintindihan ng bawat isa kung ano at saan patungo ang kanilang pinupunto hanggang sa makabuo sila ng commitment para sa isa't isa. Ang maayos at epektibong organisasyon ay kadalasang nakakamtan ang tagumpay sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap, pagtitiwala at pagbuo ng desisyon para sa ikabubuti ng organisasyon. Benepisyo sa organisasyon ang pagkakaroon ng mataas na pagkilala sa commitment kung saan sila nagtatrabaho. Ang mga empleyado na mayroong mataas na pagkilala sa commitment ay mayroong pag-aalaga sa mga naisin at layunin ng organisasyon. May matinding nais na makapagbigay ng magagandang ideya kung paano pa mapapaganda ang kanilang sistema at kalidad ng mga produkto at serbisyo. May maliit na tsansa na magbitiw at masaya sa kanilang trabaho. Ang mga tao sa organisasyon ay nagkakaroon ng tiwala kung nararamdaman nila na sila ay kabilang talaga sa organisasyon, kung ang trato sa kanila ay parte talaga sila ng koponan at kung alam nila na ang kontribusyon nila ay importante. Mayroong tatlong haligi upang mabuo ang commitment sa lugar ng trabaho. Pakiramdam na siya ay kabahagi ng organisasyon, pakiramdam ng matinding kagalakan, kumpiyansa sa pangunguna. Upang mabuo ang kagalakan at commitment sa isang tao, dapat mong maipakita na ikaw mismo ay mayroon ng mga ito. Ang isang leader ay dapat magpakita ng pagkakaayon sa focus, abilidad na magpanatili ng direksyon ng organisasyon kahit na mayroong mga hadlang. Ang tunay na kabahaging tao ay kayang gawin ang lahat. May mga bagay na dapat bigyang halaga para makuha ang buong tiwala ng mga empleyado at ibigay ang kanilang buong makakaya ng higit pa sa inaasahan. Una, totoong pakikipagkomunikasyon. Mahalagang magbigay ng totoo at kapaki-pakinabang na impormasyon sa mga tauhan. Pangalawa, palakasin mo ang iyong mga tao. Mahalaga din na bigyan mo ang mga empleyado ng trabaho kung saan makikita nila ang kahalagahan ng kanilang kakayahan. Pangatlo, propesyonal at personal na paghubog sa mga empleyado. Hikayatin mo ang mga tao mo na patuloy na tuklasin at pagyamanin ang kanilang mga talento. Pang-apat, mamuno ng totoo at may integridad. Mahalagang ipakita ng isang pinuno na wala siyang kinikilingan at pantay-pantay ang pagpapahalaga niya sa lahat. Ayon naman kay Warren Bennis at Joan Goldsmith, katangian ng pamumuno na kung saan mas mapagtitibay ang tiwala at dedikasyon sa organisasyon. Una, ang isang pinuno ay mayroong pananaw na malinaw, kaaya-aya at hindi imposibleng makamit. Pangalawa, ang isang pinuno ay dapat naiintindihan ang nararamdaman ng kanyang mga tauhan. Pangatlo, ang isang pinuno ay dapat may paninindigan o isang salita. Kung ang vision, mission, at values ay naipakita sa gawa, asahang ito ay magbubunga ng pagkakahanay, commitment, at empowerment. Dahil sa mission at vision, nakapagpapakita ito ng mas malaking larawan sa bawat isa, layunin sa pang-araw-araw na gawain at nagkakaroon ng isang direksyon. Ang trabaho ay hindi lang isang gawain na kailangan gawin. Kailangan nito ang commitment ng isang tao, responsibilidad na gawin ang isang bagay nang nanaayon sa mabuting pagpapasya. Lahat ng bagay ay dumadaan sa proseso. Ang pangkat na isang kinabibilangan ang humuhubog sa ating pagkatao upang kumilos ang bawat isa nang nanaayon sa tama, may kasiyahan, integridad, pagmamahal, at kahulugan. Hindi tayo nabubuhay ng para sa sarili lamang. Nabubuhay tayo para paglingkuran ang bawat isa. Maging makabuluhan ang ating buhay ng may mabuting pananaw sa bawat panahon na dadaan. Misyon na patuloy nating pagsusumikapang tuparin at pagpapahalaga sa lahat ng bagay.